nag-aasam na maranasan ang galaw at kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, para po natin maranasan ang tinatawag na galaw or divine intervention ng Diyos, kailangan po natin siyang maplis. Kailangan po natin siyang mabigyan ng kalukuran. At kapag siya po'y nalugod sa buhay natin, titiyakin ko po sa inyo, kahit hindi nyo hinahanap ang pabor sa buhay natin, hahabulin ka ng pabor. Iniwala po ba kayo mga kapatid? Hindi mo kailangang paghirapan. Hindi mo kailangang hanapin ang pabor. Favor comes from God. The moment na siya po ay kinalugdan tayo. Ngayong hapon, ituturo ko po sa inyo ang isang great man of God na grabe po ang kalukuran ng Diyos sa kanya. Grabe pong natuwa ang Diyos sa kanya. Grabe po ang kagalakan at kasiyahan ng Diyos sa kanya. Sapagkat nakita po ng Diyos sa buhay ng lalaking ito ang kakaibang pagpapahalaga, ang kakaibang pagsunod, ang kakaibang pananalig, ang kakaibang pagtitiwala. At nung makita po ito ng Diyos sa buhay po ng lalaking ito, grabe po ang ginawang galaw at pagkilos ng Diyos sa kanya. At walang iba po yan kundi si Abraham. Handa na po ba kayo mga kapatid? Ang topic po ngayon ay aking pong pinagdataan. Why was God pleased with Abraham? Bakit kinalugdan ng Diyos si Abraham? Listen carefully, huwag niyo pong pawawala ang mensahe ito, sapagkat ang mensahe po ito ang magbibigay po sa atin ng great enlargement in any aspect in our life in this year 2025. Sapagkat ang theme po ng church nito sa taong year 2025 ay yung tinatawag po na manifestation o manifesting divine enlargement our territory. Yung pong theme ng anniversary nangyari po. Ito po, lumipat tayo sa isang mas malaking lugar at alam ko po kung bakit tayo nilipat sa mas malaking lugar, meron pong gagawing matindi ang Diyos sa Jesus Christ, the freedom and highly favored church. At sa lahat po ng aspeto ng ating buhay, kapag nakuha po natin yung sikreto ni Abraham, mararanasan po natin kung ano ang naranasan po ni Abraham. Kayo po ba excited na? Kakaiba po si Abraham eh. Si Abraham po, may ipinapagawa sa kanya ang Diyos, pero meron pong special task, special command ang Diyos sa kanya, pero ang kaibahan po kay Abraham, nakaprepare kagad ang plano at gagawin ng Diyos kay Abraham. Nakadeclare kagad. Inutusan siya, pero hindi pa siya inutusan, nasa puso na ng Diyos yung dakilang plano na gagawin niya kay Abraham. Bakit po gano'n? Kasi po, nakita po ng Diyos ang kakaiba pagpapahalaga, pagmamahal ni Abraham sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. The God of Israel, the Almighty God in heaven. Kaya, ito po yung nais ko po ngayon na ibahagi sa inyo sa hapong ito. Kaya po ngayon,
I-focus na po natin yung ating mga pandinig. Huwag niyo po hahayaan na kayo po ay madistract sapagkat ang mensahe pong ito ay magdudulot po sa atin ng iba yung breakthrough sa ating mga buhay. Naniniwala po ba kayo? Okay. In the book of Genesis chapter 12 verse 1 to 3, the Lord said to Abraham, "Leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you." Verse 2, "I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing." Last verse, "I will bless those who bless you, and whoever curse you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you." Wow! Makikita po natin na kakaiba po ang gagawin ng Diyos kay Abraham. Inuutusan po siya umalis doon sa lugar na kung saan gumanda ang buhay niya. Doon sa lugar na kung saan lumaki siya sa kanyang mga mahal sa buhay, mga pamilya. Pero masakit po, 75 years po siya nakatira doon. Hindi po ganun kadali. Naiwan po ang isang lugar na kung saan lumaki ka, pinagpala ka, kung saan nandoon yung mga mahal mo sa buhay, relatives, descendants, hindi po ganun kadali yun. Pero ang matindi po, doon sa bandang huli, verse 2 and verse 3, grabe po ang pangako ng Diyos at gagawin ng Diyos kay Abraham. Tingnan po natin mga kapatid, kung bakit grabe po na nabigyan po ng kasiyahan, nabigyan po ng kaluguran ni Abraham ang Diyos. Unang-una, yung kanyang kakaibang pagsunod. He is obedient. Hindi po ito pangkaraniwang pagsunod. Grabe po yung pagsunod ni Abraham. Kaya makikita po talaga natin ang susi para gumalaw ang kamay ng Diyos. Ang susi para maranasan po natin ang kapangyarihan ng Diyos. Unang-una po ay nasa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yan po si Abraham, hindi po sa pagsunod sa tao, hindi po sa pagsunod sa mga makapangyarihang tao, hindi po sa pagsunod sa mga taong pinahahalagahan lang natin. Ang hinahanap ng Diyos na pagsunod ay yung kanyang kalooban. At ito po ang kauna-unahan na nakita ng Diyos kay Abraham sa kanyang matinding katangian. Sa Genesis chapter 12 verse 4 to 5. Sumunod nga si Abram sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Sinama niya ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ng kanyang mga alipin at kayamanan at nagtungo sa Kanaan. So makikita po natin right on the spot, inutusan siya ng Diyos. Nalisanin niya ang Haran, kung saan po siya lumaki, nagbinata, nagkaasawa, tumanda. Can you imagine 75 years old? Hindi po ganun kadali na iwan yung lugar na yun. Pero kung sinabi ng Diyos na iwan mo yan, pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo, hindi po nagdalawang salita ang Diyos. Hindi po nagipagpulitan si Abraham. Kung ano ang command, kung ano ang instruction, sinunod ni Abraham. Sapagkat yun ay nadinig niya na ipinapagawa sa kanya ng Diyos. Kaya po, mga kapatid, kapag po meron pong word si Lord, sa panahon po natin, hindi na po natin maririnig. Bibihira na lang po mga tao nakakarinig ng audible voice ng Diyos. Bibihira na lang. Pero may pinapagawa ang Diyos padala sa atin, nararamdaman po natin. May tinatawag na power of conviction. Pero madalas po, marami pong tao, o even maraming Kristiyano,
Iniignore po yung pinapagawa nila sa kanya. Kahit daman-daman na po niya sa kanyang damdamin, sa kanyang puso na may pinapagawa ang Lord. Pero ayaw na sundin. Pero si Abraham po, malinaw po ang instruction. Leave your country. At pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Sa verse 4, napakaliwanag, nilisan ni Abraham ang Haran ng siya'y 75 taong buhay. Sinama niya ang kanyang asawa, sinama niya ang kanyang mga katulong, ang kanyang mga kayamanan ay dala niya, at silot na kanyang pamangkin. So makikita po natin, mga kapatid, na ipakita ni Abraham sa harap ng Diyos. Kahit mahirap ang ipinapagawa sa kanya, pero inuna niyang sumunod sa pinapagawa ng Diyos. Kapatid, kapag may pinapagawa ang Diyos sa iyo, nararamdaman mo, hindi ka na halos makatulog, nababalisa ka na, pero tinitigil mo, lumalaban ka. Huwag mong titigilin. Gawin mo kung ano yung pinapagawa ng Diyos. Tigil ko sa iyo, yan ang pasimula na kalulugdan ka ng Diyos. At kapag nalulog ang Diyos, ibang klase ang balik ng Diyos sa buhay natin. Second point, ano ba yung katangian ang nakita ng Diyos kay Abraham? He always worshiped God. Grabe po yung kanyang pagpapahalaga sa pagsamba sa Diyos. Sa panahon po natin, nakalulungkot, marami Kristiyano na po. Kristiyano na po, matagal na pong Kristiyano, pero kayang bago-balain ang araw ng linggo sapagkat kaya niyang unahin ang maraming bagay sa kanyang buhay. Pero ang araw ng linggo na para sa Diyos ay kanyang isineset aside. Pero ito pong si Abraham, tingnan niyo po, kung gaano po katindi yung kanya pong pagpapahalaga kapag ang usapan na po ay patungkol sa pagbibigay ng kaluguran, pagsamba at pagpaparangal at pagpabalik ng pagpapahalaga sa Diyos. In the book of Genesis chapter 12 verse 6 to 7, sa Tagalog version pa rin po, nagtuloy siya sa isang banal na lugar, sa Sikkim. Saan po pumupunta si Abraham pagsasamba? Sa banal na lugar. Yan ano po pagka Sunday, napakahalaga po. Napakahalaga po na nagpupunta po tayo sa isang banal na lugar. Si Abraham po, hello, ay grabe po ang pagpapahalaga patungkol sa pagsamba. Always worship God. Makikita po natin yung kanyang kakibang puso, laki ng puso, kapag ang pinag-uusapan na po ay pagsamba para sa Diyos. Yan niyo po mga kapatid. Sa Genesis chapter 12, verse 6 to 7, nagtuloy siya sa isang banal na lugar sa Sikhem, sa puno ng roble ng More. Nooy naroon pa ang mga Kananeo. Napakita kay Abraham si Yahweh. Sinabi sa kanya, ito ang bayang ibibigay ko sa inyong lahi. At nagtayo si Abraham ng dambana para kay Yahweh. Alam niyo po ba yung dambana sa Old Testament? Ito po ay mga batong pira-piraso na pinagpapatong-patong hanggang tuhod. At ang laki po nun ay rectangle po yun, na parang tumigit po muna, parang laki po ng ataon ang sukat at hanggang tuhod ang taas. Hahanapin mo pa yung mga bato na yun kung saan lugar at pagpapatong-patongin mo at kapag pagpatong-patong mo na yun, yun po yung dambana. At doon ay huhuli ka ng isang tupa na pisiro, papatayin mo at susunugin mo sa ibabaw ng dambana. At doon ay luluhod ka at bilang alay mo yung tupa na yon at saka mo siya sasambahin sa lugar na yun. Kaya makikita po natin yung grabe pong sacrifices
Noong mga unang panahon na kailangan mo pang humanap ng mga bato, i-assemble mo yun, magpapatay ka ng hayop, susunugin mo yun, at pagkatapos nun, saka ka palang mag-worship, mag-pray sa Diyos. Pero sa panahon po natin, gagayak lang po tayo. Magbibihis lang po tayo pag-araw ng linggo. But I sad to say, ang dami pong dahilan ng napakarami nagsasabing sila ay Kristiyano. Minsan, pinuuna ang lakad, ang pasyal, pinuuna ang maraming okasyon. Pero kahit linggo, nakalimutan ang Diyos. Pero gusto ko pong i-emphasize sa inyo ngayong hapon ang kakaibang pagpapahalaga ni Abraham. Nung siya'y umalis ng Haran kung saan siya pinaalis ng Diyos, dapat malungkot siya. Dapat mabigat yun eh. Kasi po, 75 years po siyang nagtiis. 75 years po siyang namuhay sa lugar na yon. Pero nakalulungkot, inutusan sa ng Diyos na iwan niya yon. Pero nung umalis po siya, naglalakbay po siya. Ang ginawa po niyang unang-una, naghanap po siya ng isang banal na lugar. At nung makakita po siya ng banal na lugar, yun niya po yung tinatawag na Sikhem. Gumawa siya ng dambana. At pagkagawa po ng dambana, sinamba niya ang Diyos sa lugar na yun. Kaya ito po ang ikalawang dahilan na nakita ng Diyos o ikalawang katangian na nakita ng Diyos kung bakit sobra po siyang kinalugdan ng Diyos. Genesis chapter 12 verse 8, buhat doon. Mula po sa Sikhem. Buhat doon mula sa Sikhem, nagtuloy sila sa kaburulan sa silangan ng Bethel at huminto sa pagitan nito at ng Hai. Nagtayo rin siya roon ng dambana at sumamba kay Yahweh. Mula po doon sa Sikhem, gumawa po siya ng dambana, sinamba niya ang Diyos. And then after that, muli na naman po siya naglakbay papunta doon sa lugar na ituturo sa kanyang Diyos. At habang naglalakbay po siya sa pagitan po ng Bethel at ng Hai, gumawa na naman po siya ng another na dambana na kung saan mag-o-offer po siya ng walang kapintasang tupa o usa. Susunugin at muli po siyang magbibigay ng pagsamba at pagpaparangal sa Diyos. Ikalawang pagkakataon po yun sa panahon na siya po ay inutusan ng Diyos na pumunta sa lugar na ituturo sa Kanya. Kaya makikita po natin yung grabing pagpapahalaga ng Diyos, pagpapahalaga ni Abraham about worship to God. Kaya ito po ay ikalawang katangian na aking pong nakita kung bakit po siya ay sobrang kinalugdan ng Diyos during that time. At hanggang ngayon, hindi kayang kalimutan ang ginawang pagpapahalaga ni Abraham sa Diyos. Genesis chapter 13 verse 18, another. Lumipat nga si Abraham sa Hebron at dooy tumira sa tabi ng puno ng roble sa Mamre. Nagtayo siya roon ng dambana para kay Yahweh. Another na naman po, ikatlong pagkakataon habang siya naglalakbay doon sa Hebron na kanyang nadaanan. Napatuloy po niyang journey papunta doon sa lugar na kung saan ituturo sa kanyang Diyos. Muli na naman po nagtayo ng dambana, pumulot ng mga bato, inayos ng mainam, at muli na naman po nagpatay ng walang kapintasang tupa. Sinunog, at pagkatapos pinasalamatan, worship ang Diyos. Kung uulitin po kaya natin ang ganung sistema ngayon sa panahon natin, meron pa kaya po kayang makasamba ngayon sa Diyos? Samantala ngayon po sa ating kapanahunan, maliligo ka lang, sasakay ka lang ng sasakyan, magkukommute o kung may service ka, sasakay mo yung sasakyan mo papuntang church sa holy place para sambahin ng Diyos. Pero ang dami po mga tao, wala pa po na panahon sa Diyos. Kaya po paano kalulugdan ang ganitong sitwasyon ng maraming tao sa ating kapanahunan?
Kaya makikita po natin yung grabe na pagpapahalaga ni Abraham kapag pagsamba na po ang pinag-uusapan. Ikatlong katangian na nakita ng Diyos kung bakit po siya kinalugdan ng Diyos during that time. He is a faithful giver and tither. Amen. Wow! Pero niyo po, makinig po kayo mga kapatid. In the book of Genesis, wala pa pong command, wala pa pong task ang Diyos about giving and tithes. Wala pa po. Wala pa po. Wala pa pong punto sa book of Genesis. Pero grabe po. Grabe po si Abraham. Wala pang ibinibigay na utos patungkol sa pagka-tithes, pero grabe po siya. Kapinamangha kung paano po siya ibinigay ang tithes na kanya pong tinanggap sa Diyos. Ito po ang kwento. Meron pong 4 na hari united sa pamumuna po ni Haring Kedorlaomer ng Elam. 4 po sila. Si Haring Amraphel ng Sinar, si Haring Aryok ng Elasar, si Haring Kedorlaomer ng Elam, at si Haring Tidal ng Goyim. Ito po yung 4 na makapangyarihang hari during that time in the book of Genesis na dinigma nila yung 5 hari, sapagkat yung 5 hari ito ay tumiwala sa pangunguna, sa paghahari po ni Haring Kedorlaomer. At ito po mga haring ito na 5 ay wala pong iba kundi si Haring Bera ng Sodoma, si Haring Birsa ng Gomora, si Haring Sinab ng Adma, si Haring Seneber ng Seboim, at si Haring Soar ng Bela. 5 po ito. Alam niyo po ba yung Sodom at Gomora during that time ay maiharing tulad natin sa Quezon City at Makati. Yan po ay napakayamang syudad during that time, ang Sodom and Gomorrah. At dyan po nakatira si Lot, pamangkin po ni Abraham. Pero sa loob ng 13 taon ay humiwalay na po yung mga haring ito sa pamumuno po ni Haring Kedorlaomer. Kaya nagalit po si Kedorlaomer sapagkat malaki po ang mawawala sa kanyang kayamanan, kapagkat ito po'y maaaring nagbubuwis taon-taon, ito pong 5 hari ito sa kanya, sapagkat siya po ang pinaka-head. Umiwalay. Kaya ang ginawa po ni Haring Kedorlaomer, pinipon niya ang kanyang mga kasamang 3 mga pangyarihang hari, nag-unite po sila at handa po nilang lupigin ang 5 hari na tumiwalag sa kanya. Yan po ang kwento. And then, nung ito pong 4 na hari na ito, sa pamumuno po ni Haring Kedorlaomer, habang papunta po sila doon sa mga lugar na yun na kailang sasakupin, sa 5 hari na yun, ay nadaanan po nila ang Repaita, ang Astarot, ang Karnaim, ang Susita, ang Evita, ang Moreo, ang Amenesita, ang Amoreo. Nadaanan po nila lahat yun. Yung halos 8 o 9 na kapangyarihan yun, pamahalaan. Lahat po yun ay nilupig nila. Lahat po yun, yung mga kayamanan na yun, na mga lungsod na daan nila, sinamsam nila lahat po yun. Kaya bago po nila makuha pasamsam ang kayamanan po ng 5 haring napakayaman, nasamsam na po nila halos yung 8 mga kaharian na kanila pong nadaanan. Kaya po, makikita po natin, napakalaking kayamanan ang nasamsam ni Haring Kedorlaomer kasama po ng kanyang 3 hari. Napakalaki. Sa panahon po natin, hindi ko masasabing bilyon, maaaring trilyon ang pinag-uusapan sapagkat grabe ang mga punto ng ginto na kanilang nakuha. Mga hayop, mga tauhan, mga pagkain. Pwede i-convert po ito sa trilyon sapagkat grabe po ang kanila pong nagapi ng mga kaharian sa panahon yun. Pero ito po ang bibigyan ko po sa inyo. Dito po, sa Genesis chapter 14, verse 10 to 16, ito po yung climax ng kwento. Sabi po rito, sa Genesis 14, 10 to 16, natalo ang 5 hari at nang sila'y tumakas sa labanan, ang hari ng Sodoma at ang hari ng Gomora ay nahulog sa balon ng alkitran na marami sa dakong iyon. Ang iba ay nakatakas sa punta sa kabundukan, kaya sinamsam ng 4 na hari ang lahat ng ari-ariang
natagpuan sa Sodoma at Gomora, pati ang pagkain doon. Verse 12, Binihag din nila si Lot na nakatira sa Sodoma at dinala ang lahat niyang ari-arian. Ang nangyari ito'y ibinalita ng isang tatas kay Abram, na nooy nakatira sa tabi ng sagradong kawiyan ng Mamre, isang Amoreo. Ito ang mga kapatid niyang sina Eskol at Aner at kasapi ni Abram. Verse 14, pagkarinig niya sa nangyari sa kanyang pamangking si Lot, tinawag niya ang kanyang mga tauhan, nakatipon siya ng 318 o 318 mandirigma. Sinundan nila ang makalabang hari hanggang sa Dan. Pagdating doon, nagdalawang pangkat sila, at pagsapit ng gabi, sinalakay nila ang mga kaaway. Nalupig nila ang mga ito at tinugis hanggang Hoba sa hilaga ng Damasco. Nabawi nilang lahat ang nasamsam na ari-arian at nailigtas si Lot at ang kanyang mga kasama. Mga kapatid, ito po yung gusto ko pong i-emphasize sa inyo mga kapatid. 318 na mga tauhan ni Abraham, kalalakihan. Pero dahil pinalulugdan sa ng Diyos, sinasamahan sa ng Diyos, nag-api po niya yung 4 na hari na yun sa pawukulan ni Hari Kedorlaomer. At ito po ang pinakamatindi. Yung lahat na nasamsam na kayamanan ng 4 na hari na yun, mula halos sa 14 hanggang 15 kaharian, nadala po nila. 15 kaharian, can you imagine kung gano'ng maraming ginto, tanso, pagkain, hayop. Pero pa po yung kayamanan ng 4 na hari na kakayaman. Halos more or less 20 na kaharian ang bultong nasamsam ni Abraham. Dahil tinalo po niya yung 4 na hari at nailigtas ang kanyang pamangking si Lot. Makinig po kayo mabuti. Noong dala-dala na po niya ang halos hindi lang bilyon sa ating kapanahon ng pre-convert, yung yamang yun. Dala-dala po ni Abraham at ang kanyang mga tauhan, 318. Sabi po sa Genesis chapter 14 verse 17 to 20, makinig po kayo mabuti. Sa pagbabalik ni Abraham, sinalubong siya ng hari ng Sodoma sa kapatagan ng Sabi, na tinatawag din kapatagan ng hari. Sinalubong din siya ni Melchizedek, hari ng Salem at saserdote ng kataas-taasang Diyos. Dinalhan siya ng tinapay at alak at pinagpala ng ganito, pagpalaing kanawa Abram ng Diyos, nakataas-taasan na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. Sabi po nung high priest na si Melchizedek, matapos po sa salubungin at basbasan, pinagpala, ang nagbigay ng tagumpay sa iyo, Abram, ay walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mga kapatid, every time na tayo ay magtatagumpay, huwag natin aangkinin na tayo nagtagumpay sa lahat ng laban, larangan ng ating buhay. Kaya tayo nagtagumpay, higit sa lahat, ang Diyos ang nagbigay ng tagumpay sa atin. Kaya mapalad ng isang tao na sa bawat tagumpay na kanyang nararanasan, sa bawat tagumpay na kanyang pinagdadaanan sa buhay, alam niya kung saan galing yung tagumpay na yun. Walang pagmamalaki, walang pagyayabang, sapagkat anumang klaseng tagumpay, lahat yan ang Diyos ang nagkaloob. Nung marinig po ni Abraham yung deklarasyon ng lingkod ng Diyos na si Melchizedek at siya'y binasbasan, nung marinig niya po yun, hindi po humingi ng kahit kapiraso, kahit karampot na anumang bagay na meron siya. Binasbasan lang po siya ng lingkod ng Diyos. Nagdeklara ang lingkod ng Diyos at siya'y pinalahanan na parang sinasabi po ng high priest na si Melchizedek,
Abraham, huwag kang magiging mayabang. Abraham, huwag kang magmamalaki sapagkat matindi ang iyong naging tagumpay. Pero dapat mong alalahanin, ang tagumpay mong naranasan ay ang Diyos ang nagbigay sa iyo. Amen. Marinig po yun ni Abraham. Tignan niyo po ang ginawa ni Abraham. Doon po sa huling versikulo, sabi po doon, at ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang ikapu ng lahat ng kanyang nasamsan. Pero hindi po. Nung first time ko po itong napagbulay-bulay na devotion sa akin pong pagbubulay-bulay ng Bible, ako po ay namangha at na-amaze kay Abraham sapagkat kinukumpute ko po talaga. Kinukumpute ko po talaga kung gaano katindi kalaki yung kayamanan na samsam ni Abraham. Sa akin pong pag-a-analyze, sa akin pong pag-compute, sa ating kapanahunan, ito po ay hindi bilyon, trilyon. Toneladang ginto po ito, pila. Mga malusog na mga iba't ibang uri ng halagang hayop. Pero makikita po natin walang utos ang Diyos na sa panahong yun, kailangan mo ibalik ang 10%, ang tithes. Pero si Abraham, dito po ako sumalog sa kanya. Dito po ako talaga nahumama sa kanya. At yung kanya pong ibinigay na tithes, hindi po 100,000 yun. Hindi po yung milyon. Sapagkat napakalaki po ng kanyang ibinalik na tithes kay Melchizedek. Hindi humihingi. Bukal sa puso niya. Kaya ito po ang dahilan kung bakit sa ikatlong pagkakataon ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, the God of Abraham, ay sa akin Jacob, the God of Israel, ay sobrang kinalugdan si Abraham ng Diyos. Kaya yung balik sa kanya, wow, grabe, damay tayong lahat. Hallelujah. Kapag sabi ka po sa Genesis chapter 12, verse 3, ang magpala sa iyo, pagpapalain. Amen. Those who bless you, I will bless. Those who curse you, I will curse. At ang lahat ng bansa ay pagpapalain ko dahil sa iyo, Abraham. Damay po tayo. Kaya dumaloy po ang grasya. Dumaloy po ang pamor. Dumaloy po ang pagpapala sa lahat ng lahi, lahat ng bansa, sapagkat dahil sa kakaibang pagpapahalaga at pag-ibig at pagsunod ni Abraham during that time. How much more kung kahit kapiraso at kalahati, malalakaran po natin kung paano pinahalagahan ni Abraham ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya mga kapatid, ako po sa buhay ko, ang gusto ko po, tumaas ang digit ng aking pong idinatay sa Panginoon. Alam po yan ang Diyos, naririnig mo. Nalulungkot ako kapag po ang tithes ko ay bumababa. Ang gusto ko po, kung nagsimula sa 3 digit, 4 digit, 5 digit, dumating po sa point, dumating na po ang tithes ko ay dumating na po sa 7 digit. Ang 7 digit po ay pinakamababa, 1 milyon. Yun po ay desire ko. At gusto ko po sa mga tithes na yun, ay ma-bless ko po ang maraming karapat-dapat na lingkod ng Diyos. Hindi po ako pwede magsinungaling dahil narinig po ako ng Diyos. Alam po ng Diyos ang sinasabi ko. Kapag ako po yung sinungaling, pwede po akong palubugin ng Diyos sa akin po ginagawa. Alam po ng Diyos na naman ang puso kung bakit ako'y nag-aasama na ako po'y pagpalain ng Diyos, i-bless ng Diyos upang ang mga papapalat ito ay mapahati sa mga karapat-dapat na lingkod ng Diyos. Si Abraham po, makita niyo po, sabi ng Diyos, Abraham, dahil tinulugdan kita, lahat na magpapala sa iyo, pagpapalain. Lahat ng sumumpa sa iyo, susumpahin. Makikita po natin, ang mga taong kinalulugdan ng Diyos, kung ano ang ginagawa natin, ibabalik ng Diyos sa atin.
natin mga kapatid, ang pagiging tapat sa pagbibigay, sa pagtatides ni Abraham. Dito po sa church na ito, hindi ko po inuubigan na mag-tithes ang mga kapatid. Hindi ko po inuubigan na mag-tithes dito. Pusang loob. Sumunod sila kung hindi wala po sa akin. At yung mga tithes po dito sa church na ito, hindi ko po ginagamit sa sarili ko pong pangkabuhayan. Ginagamit ko para sa gawain at para maraming tao makapal. Amen. Alam po yan ang Diyos. Kaya mga kapatid, I challenge to all of you, lalo tigit sa aking mga kapwa-pastor. Una sa lahat, kayo ni Abraham, tayo po'y maging tapat sa pagbabalik ng tithes para sa lahat. Kasi tested ko po yun sa buhay ko. Yung power of sin. So, paano po ako naging tapat? Nakita ko po ang galaw ng Diyos sa buhay ko. Even sa ministeryo ipinagkatiwala sa ating ng Diyos. Next point. Kung bakit tinatunggan ng Diyos si Abraham. He is faithful to God and not exploitative. Siya'y tapat sa Diyos at hindi mapagsamantala. Genesis chapter 14 verse 21 to 24. Sinabi ng hari ng Sodoma kay Abram, sa iyo na ang lahat ng bagay na kuha mo. Ibalik mo na lamang sa akin ang lahat kong mga tauhan. Ibinibigay na po ng hari ng Sodoma, Gomora, ang lahat ng nasamsam nila. Ibinibigay na po. Pero sabi ni Abraham, ngunit sumagot si Abraham, sumumpa ako sa harapan ng Diyos at kataas-taasan Diyos na nagdudulika sa akin, lumika ng langit at lupa, nangako ako na hindi kukuha ng anuman sa iyo, kahit kaputo na sinulit sa tali ng sandalyas para wala kang masabing ikaw ang nagpayaman kay Abraham. Wala akong kukunin anuman para sa akin. Ang mga nagamit lamang ng aking mga tauhan ang aking tatanggapin. At ang bahagi na uukol sa aking mga kakampi, kukunin nila Aner, Eskor at Mamre ang bahagi na uukol sa kanila. Hindi po siya nag-take advantage. Hindi po siya mapagsamantala. Meron po siyang isang salita o nung pangako ng Diyos, sinutupad niya. Hindi siya kayang silawin ng ginto at kayamanan. Yun ang nakita ng Diyos kay Abraham. Hindi sa taong mapagsamantala. Grabe po si Abraham. Ang kanyang mga katangian kung bakit grabe po siyang kinalugdan ng Diyos. Next point, he trusted and believed what God has said. Sobra po yung kanyang pagtitiwala at pananalig kung ano ang binitawang salita ng Diyos sa kanya. Itaga mo yung sabato, hindi mababago yun, paniniwalaan yun ni Abraham. Kung ano yung sinabi ng Diyos, kahit ilang taong pang mangyari yun, panghahawakan niya yun, pagtitiwalaan niya yun, paniniwalaan niya yun, sapagkat ang narinig niya ng salita ay walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Can you imagine, pinangakuha sa ng Panginoon, isang anak, ilang taon po bago lumipas kabibigay yun? 25 taon. Eh, kapatid, ikaw minsan 2 taon pa lang, ilit ka na. Nagre-reklamo ka na sa Diyos. Bakit Lord ganito? Naglilingkod naman ako sa iyo, sumusunod ako sa iyo. Bakit parang baligtad ang naranasan ko sa buhay? Hindi ka tapat, wala kang kwentang Diyos. 2 years pa lang minsan. Pero si Abraham, grabe ang pagtitiwala, grabe ang pananalig. 25 taon bago ibigay si Isaac, pero pinaniwalaan niya. Genesis chapter 15 verse 1 to 6, pagkaraan ng lahat ng ito, si Abraham ay nagkaroon ng isang pangitain. Narinig niyan, sinabi sa kanya ni Yahweh, Abraham, huwag kang matatakot ni mga ngamba. Talasag mo ako at kita'y iingatan at ikay aking gagantimpalaan. Ngunit sinabi ni Abraham, Yahweh, ano pang gantimpalang ibibigay mo sa akin? Sabi ni Abraham. Wala naman akong anak, wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya isa kong alipin ang magmamana ng aking ari-arian. Sinabi ni Yahweh,
Hindi alipin na magmamana ng iyong ari-arian, anak. Anak mo ang magmamana. Verse 5, at inilabas niya nito at sinabi sa kanya, masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo. Nanalig si Abraham at dahil dito'y kinalugdan siya ng Diyos. During that time, wala pa po siyang anak. 75 years old. Nagreklamo siya, Lord, saan ko pamamana ang aking ari-arian? Wala akong anak. Pero sabi ng Diyos, lumabas ka. Lumabas ka sa tolda. Tumingala ka. Nakikita mo yung mga bituin na yan. Ganyan karami ang iyong mga magiging anak at dapo. Pwede isang magtawa, pwede isang hindi maniwala sa pagkatandaan siya. Pero sabi doon, nung marinig ni Abraham na siya'y pagkakatiwalaan ng napakaraming anak at apo, naniwala at nanalig ang Diyos sa kanya. Nanalig at nagtiwala siya sa Diyos. At ito ang dahilan kung bakit kinalugdan siya ng Diyos. Ito po yung topic natin. Kung bakit kinalugdan ng Diyos si Abraham. At ito po mga katangiang ito ang dahilan kung bakit kinalugdan ng Diyos si Abraham. Last point mga kapatid. Huling katangiang nakita ng Diyos kay Abraham. He always prioritized God in his life. Listen carefully. Lagi po niyang first priority ang Diyos sa kanyang buhay. Dito po sa ating generation, sa ating kapanahunan, napakarami pong Kristiyano sapagkat sa dami po na po ng pinagkakaabalahan ngayon sa ating panahon, hindi na po talaga ang Diyos ang priority sa kanyang buhay. Ang kanyang trabaho, ang kanyang career, ang kanyang profesyon, o whatever. Pero si Abraham, grabe po ang kanyang pagiging prioritize sa kanyang buhay para sa Diyos. Tingnan niyo po. Sa Genesis chapter 22 verse 1 to 2, pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac. At magpunta kayo sa lupain ng Moriah, umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo, at ihandog mo siya sa akin. Ito po ang isa sa pinakamatindi at pinakamabigat na pagsubok na hinarap ni Abraham. Ito po yung hiniling niya sa Diyos. 25 taon niyang itong inintay, itong si Isaac. At nung ito po si Isaac ay binatilyo na. Nakakatulong na niya, lalo nakakapagbibigay po sa kanya ng kaaliwan, kagalakan, kasiyahan sa buhay ang kanyang kaya sa isang anak na si Isaac. Pero sa tagpupong ito, sinubok sa ng Diyos. Pinapupunta po sa doon sa Mount Moriah. At doon sa Mount Moriah ngayon ang sabi ng Diyos, dalhin mo ang iyong anak na si Isaac at siya ay ihandog mo sa akin, i-offer mo sa akin. Alam niyo po bang ibig sabihin ng handog sa panahon iyon? Kapag sinabing handog, sinabi ng Diyos, maghandog ka ng isang tupa, papatayin mo yung tupa, susunugin mo yun at ihahandog mo sa Diyos. Pero dito, hindi po tupa ang pinahahandog ng Diyos, yung kanyang pinakamamahal na anak. Tanungin ko po kayo, sa ating panahon, meron kayong 3 anak, 5 anak na pinakamamahal. Yung isa po doon sa inyong 3 anak o 5 anak ay hiningi ng Diyos sa inyo sa isang panaginip na pinahahandog sa inyo sa bundok doon po sa Arayat. Susunod po kayo sa ating kapanahon. Tapos po kami ng gusto sumunod papatayin anak niya doon sa ibabaw ng bundok ng Arayat. Di po ba mahirap? Ito yung iba niya 3 anak mo.
3 anak mo, isa lang ang hihingin. Pero natapatin ko po kayo, puso sa puso, kaya niyo pong i-offer? Hindi po madali yun, mahirap yun. Ito po si Abraham, kahit sa isang anak, wala siyang ibang anak. Tunay na anak na si Abraham, si Isaac. Pero hiningi ng Diyos. Ano po tugon niya? Sabi po doon sa Genesis 22 verse 3 to 5, ito po kaganda kanyang tugon. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at sumakay sa asno, kasama si Isaac at ang 2 aliping lalaki. May dala silang kahoy na panggatong. Matapos ang 3 araw na paglalakbay, natanong nila ang dakong kanilang patutunguhan. So, ibig sabihin, without complaint, right on the spot, kinabukasan, madaling araw pa lang, ipinirepair ang kahoy, ang apoy, ang punyal, sinamang 2 tauhan, at maglalakbay ng 3 araw papuntang Mount Moriah. Handang sumunod, papatayin ang kanyang anak kahit sa isang anak na tunay para ihandog at sapagkat nais niyang tumugon sa sinasabi at utos ng Diyos. Ito ang pinakamatinding nakita ng Diyos kay Abraham. Hindi niya priority ang kanyang nararamdaman. Hindi niya priority ang kanyang sariling kasiyahan. He always priority ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ito ang hindi kayang kalimutan ng Diyos sa nakitang katangian ni Abraham. Kung bakit sobrang pinalugdan ng Diyos si Abraham. Kaya tumaloy ang biyaya, pagsama, pagpapala sa buhay ni Abraham. Sabi ko, yung first time ko pumabasa ito, yung passage dito, ako po hindi ko mapigil na maiyak at maluha sapagkat grabe po, ini-imagine ko po si Abraham. Sabi po dito, tingnan niyo po sa verse 4, matapos ang 3 araw na paglalakbay, natanong nila ang dakong kanilang pautunguhan, kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kami lamang ni Isaac ang magtutuloy, sasamba lamang kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Kaya po yung keyword. Diyan lang kayo. Yung 2 alipin niya. Diyan lang kayo. Kami na lang ni Isaac ang kapanik ng bundok sa Mount Moriah. Diyan lang kayo. Sasamba lang kami doon. Sa kanyang pagsamba, ang kanyang i-offer sa dambana ay walang iba kundi ang pinakamamahal niyang anak na si Isaac. Pero, kaya pa rin niyang sumamba kahit ang hinihingi sa kanya ay walang iba kundi ang pinakamamahal na anak. Mga kapatid, maraming Kristiyano ngayon sasamba na pupunta na ng church pero parang pilit na pilit. Pero itong si Abraham, kailangan 3 araw na maglakbay at 2 gabi. At pagkatapos nun, papanik pa ng bundok. At ang pinakamatindi, yung kanyang anak na si Isaac, ang kanyang papatayin at ihahandog sa Diyos. Pero, kaya niya i-prioritize ang Diyos para sumili at sambahin. Church, it is a right time to wake up po sa ating lahat. Patuloy po natin i-prioritize ang Diyos sa panahon ito. Pag-araw ng linggo, tutandaan lang ang appointment, unahin natin sumamba sa Diyos. Pag-araw ng linggo, kahit ano ang hadlang, kahit presidente pa ng Pilipinas ang appointment mo, pero hindi mo dapat unahin ang presidente ng Pilipinas ang pinakamataas na katungkulan sa ating bansa kasi ang Diyos ng mga Diyos at
makapangyarihan Diyos ang ating sasambahin pag-araw ng linggo. Amen. Kaya ako po ay kahit ano po, edukasyon, imbitasyon, pagiging para sa Diyos, hindi po kayang unahin at baliwalain ang araw ng linggo para ipagitang pasalamat patuloy sa Diyos po pinaglilikuran at nakilala. At yan po si Abraham ay isang matinding challenge sa ating lahat sa hapong ito. Grabe po. Tinugin niyo po mga kapatid sa Genesis 22 verse 7. Ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy at panggatong. Ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. Verse 7. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano yon anak? Tugong patanong, meron po tayo apoy at panggatong, sabi ko ni Isaac sa kanyang tatay. Ngunit nasaan ang kordero ihahandog? Tanong ni Isaac. Tingnan po mga kapatid. Tayo po yung lumagay sa katayuan ni Abraham. Especially po sa mga tatay natin. Tumabalik tayo ng bundok ng Mount Moriah. Dala natin ang apoy na bunyan. At bitbit ng ating anak yung kahoy. Nagtatanong yung ating anak, Tatay, may dala tayong kahoy, apoy at bunyan. Pero nasaan yung ating ihahandog na ngayon? Gaano po kasakit sa isang tatay na alam mo sa iyong sarili, alam mo sa iyong puso, na yung nagtatanong na mahal mong anak, pagpalit mo ng iba mo ng mundo, siya'y iyong papatayin at ihahandog sa Diyos. Baka po kung tayo po yun, na lumagay sa katayuan ni Abraham, baka po mag-quit po tayo, wala pa po tayo sa kalagian pagtiyak ng mundo. Baka itapo na po natin yung punyan, yung apoy, yung panggatong, at ating pong babalik na bumalik sa bahay sapagkat hindi natin kaya gawin yung pinapagawa ng Diyos. Pero dito po makikita po natin, always priority ni Abraham na sumunod at parangalan, papurihan, sambahin ang Diyos kahit ang pinag-uusapan na ay ang pinakamahal na mahal niyang anak. Amen. Bakit po sa panahon po natin ay sad to say, imbitasyon lang po ng kaibigan, pamamasyal lang po sa isang lugar, minsan mas inuuna natin kaysa sambahin parangalan ang Diyos pagkaroon ng Diyos. Imbitasyon lang po ng isang makapangyarihang politiko na hindi natin kayang pahindihan, babaliwalain natin yung araw ng linggo. Pero ito, makikita po natin kung gaano katindi, kasakit ang nararamdaman ni Abraham habang nagtatanong ang kanyang anak na si Isaac, Tatay, meron tayong panggatong, meron tayong apoy, meron tayong punyal, pero nasaan po yung ating hayop na ihahandog? Sumagot po si Abraham sa verse 8, Anak, ang Diyos ang magbibigay doon sa atin. Kaya nagpatuloy sila sa paglakad. Kahit alam na niya, yung tanong ng kanyang anak ay walang kamalay-malay, pero ang tugon pa rin po niya, ang Diyos, anak, mapagkakaloob sa atin ng ating yahan. Kaya po, kung nasa itaas na po ng bundok, ginapos na po si Isaac, inihiga po sa dambana. Inihiga po sa dambana. At nakataas na po yung punyan. Nakakpa na po ibabagsak ni Abraham ang punyan sa dibdib ni Isaac. Right on the spot, lumitaw ang anghel ng Diyos. Sabi po ng anghel, Abraham, ba? Na ipakita mo sa Diyos ang iyong tapat na pagsunod. Ayun, ang
isang hayop na nakasabit ang sungay, yun ang iyong yando. Listen carefully. Minsan po sa ating buhay, sinusubok lang po tayo ng Diyos. Tinetest lang po ng Diyos kung gaano kalalim yung ating sinasabing siya ang ating priority sa ating buhay. But kapag nakita ng Diyos na kaya nating sumunod, ang Diyos po ay gagalaw at kikilos para patunayan niya na tayo po ay mahal na mahal. Amen? Mga kapatid, ito po mga katangiang ito ang dahilan kung bakit si Abraham mula noon hanggang ngayon ay inuring na amang ng pananampalataya. He is the father of faith. Why? Sapagkat kakaiba po ang kanyang ipinakita, ipinamalas na pagsunod, pagpapahalaga, pagmamahal